Kalambuan, dalaghanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, dalaghanan. Maayong adlaw, ani na punta sa lang yugto sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan, agi paghisgot ug hatag katinawan sa mga kasamtangang isyu sa sulod ug gawas sa atong dakbayan sa Davao. Kini niyo higala sa kahanginan Rafi Bermejo, kauban gihapon si Saldi Chato. May adlaw kanimo Sal. May adlaw sa itong mga televiewers ug sa itong mga sugiti paminaw diri sa itong Kalambuan Dalatanan. Yung alagad, Saldi Chato. May adlaw. Saldi, atong kauban gihapon, no? Ang atong pinanggang congressman sa unang distrito sa dakbayan sa Davao, walay lain kundi ang ambungan, pugihan o higala sa tanan na Congressman Carlo Nograles. May adlaw kanimo Congressman Carlo. May adlaw kanimo Raf ug kanimo Zads ug sa tanan natong tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, may adlaw ka natong tanan. Saldi, unsay mga nakaandam natong mga isgutanan karong panahon na? Para sa itong mga televiewers, sa ito isgutan kining pag-oktaba o postponing the election sa ARMM. Onya, Disaster Risk Management School curriculum o ang protesta sa Team Nograles o niya mapangutana sa barangay Raf. So, ay paglangan, Saldi, atong ihatag dayon kay Congressman Carlo ang unang pangutana, no, sa dakbayan sa Davao. Congressman Carlo, murag nagkainit na ning issue sa planong postpone sa August election sa ARMM, no? Nitong March 18, gi-certify ni President Aquino nga ang bill sa Congress nga nagasugyot nga i-postpone ng ARMM elections. So, sa may imong ikasulti ka lang bigit nini? Well, sa akong tanaw, gi-certify ka na siya as urgent tungod kay nakita na siguro tingali sa presidente na murag matapos na ang Kongreso. In fact, Lenten season break kami. Karong March 26, actually March 24, March 25, katapusan na ni siya sa among session sa Congress. So we go into recess niya, balik na po May, second week of May. So kung atong tanawon ang time schedule na to, kung dili siya maaprubahan before Congress goes into break, murag medyo maglisod na sila og pagpapaspon sa ARM election, labi na kay Agosto ang scheduled election sa ARMM. So sa timeline nila, kung dili ma-postpone sa House of Representatives or dili mapasar ang bill postponing the ARMM elections, balik na po May, then we have to discuss it sa May, then kinahanglan human sa among discussion sa House, kinahanglan padala pa namo sa Senate. So medyo May, June, mag-break na yung June, tungod kay mandatory break ka na siya before the July 4th Monday of July State of the Nation address. So, in other words, kung balik niyo May, 2 ka bulan na lang. And then July, August, wala na yung oras. So, kinihanglan gayud nga i-certify ni Presidente nga urgent ka na siya kay para ma-shortcut ang process. Unsa ba i-shortcut? Kung certified as urgent ang usa ka bill sa Presidente, then we do away with ang separate na second and third reading. Kay naa sa atong Constitution na a bill becomes a law after undergoing 3 readings. First reading, second reading, and third reading. Unya, kining 2 ka readings dapat on 3 separate days. And ang printed versions should be given 3 days. The final printed versions should be given 3 days before approval sa mga members sa House or sa members of the Senate, whatever the case may be. Now, karon, kung atong computon, Monday, Tuesday, Wednesday na lang ang nabilin na adlaw before mag-recess ang Congress. Okay? Karon, Monday, panalitan, karong Lunes, isgutan na mo, i-approve na mo. If we approve it on Monday, napay tulo ka adlaw. Kay kinalang 3 days before the third reading, na ang printed copies furnishan ang tanang mga congressman. Ang final. Now, second reading is supposed to be the period wherein na interpellation, na debate, na period of amendment, mag-submit mo ubang amendments, aprubahan ng amendments, then final na yan sa second reading, pagbotohan ang final version with amendments. Kaya i-print pa na siya. Ihatag sa kada miyembro sa Kongreso 3 days before and 3 days after we give the final printed version, dito pa may mag-third reading. But kung certified as urgent ang bill, wala na ning second and third reading. Pwede na idiretso
gikan sa second reading, pagbotohan, second reading, human, third reading na pod. Pagbotohan na pod sa third reading, as amended na ang katong nga bill, nagi-amend na mo base sa interpellations na mo sa second reading. But without the urgency, without the certification by the President as urgent, di medyo madilatar na punta. In other words, bisan aprobahan na mo karong Monday, ang third reading will have to necessarily be on May, pagbalik na mo. So, base medyo delikado, that is granting ma-approve siya on Monday. Karon, maghiskot pa man mag-impeachment. So medyo taas-taas ang diskusyon, ang deliberation sa ARMM, taas po ang deliberation sa impeachment. So that's why giunahan na nila and certified it as urgent. Pero doon ay legal question. Kaya legal question, base sa atong konstitusyon, pwede lang i-certify as urgent sa presidente ang usa ka bill if it involves a public calamity or emergency. Base sa Constitution, nakabutang na no bill shall become a law unless it passes 3 readings on separate days and printed copies in final form will be given 3 days before its passage, except when the President certifies it as urgent and an immediate enactment of the bill is needed to meet a public calamity or emergency. Ang pangutana karon, ang ARMM ba ana sa public calamity Or emergency. ang ARMM ba naaba sa usa ka public emergency? Kaya ako lang nahibaw na public emergency o calamity karon ang dito sa Japan. Ambot kung nadamay po ang ARMM sana hitabo sa Japan. So dito medyo dirita magkaroon og debatable and legal question. Kay it is certified by the President as urgent without a public calamity or emergency. So sa ato pa, kung makapasar man ni sa Kongreso, I'm pretty sure somebody will question this in the Supreme Court. Okay. Dinis sa atong programa sa Kalambuan Dalatanan na imong gipadayag ang imong pagsupak sa pagpalabay sa ARMM elections. Ang among pangutana kung mao ba gihapon ang imong baruganan sa issue wala sa pagkalimadon padayag sa Malacanang. Wala siya mausab. I am still against the postponement of the ARMM elections. Tungod kay, base sa among research magod, usa na sa, siyempre, mga reasons dya is, we are, wala tayong magrespeto sa ilang autonomy. Of course, ikaduha, daghan sa mga Muslim, kay sunod natin mga Muslim, ang medyo nahimong sensitibo ani tungod kay wala girespeto ang ilang katungod nga magpili sa ilahang mga lideres. Ikatulo, bisa ang mga Muslim lawmakers, majority, no? Nalay pipila na side diri sa postponement. Pero kadaghanan sa mga Muslim congressmen, they are really against the postponement of the ARMM elections. Sa ako manggod, kung mag-decision kita para sa ARMM, ang pinakamaing pangutan-on nato dinhi ang mga tao, ang mga taga-ARMM, ang mga taong maapektuhan. Now, naamaga ng mga criticism na nganong ang mga dili taga-ARMM ang mo'y magbuot sa kining pag-postpone or dili pagkaroon og eleksyon tungod kay mag-appoint man kitag OIC. Siyempre, napay-legal question regarding the appointment. Pero ang pinaka-legal question na akong nakita dinhi mao kini. Na ang ARMM is different from any region. Autonomous region na siya tungod kay naa siya ay charter. Na siya ay constitution, kaugalingon niyang constitution. Mura siya federal state, ibutang nato. Within a presidential system. Murag special region na siya. Tungod kay na siya ay kaugalingon niyang charter. Karon, base sa charter manggod sa ARMM, pwede lang nato amindahan or i-revise ang ilang charter basta makapasar siya sa Kongreso with a 2/3 vote of all members of Congress, meaning the House and the Senate voting separately. Ug matupad dito sa ARMM charter, aside from that, magkinihangan po og plebisito kung uyon ba ang mga lumulupyo sa ARMM o ang mga ginsakupan sa ARMM dito sa mga revision or amendments na to sa ilang charter.
So na ay duha ka requirements. So merong requirement, i-revise na ito ang ARMM Charter, kinahanglan 2/3 vote sa Congress. Ikaduha, kinahanglan mo agi siya plebisito. O mudaog siya sa plebisito. So, kining postpone na to sa ARMM elections, okay lang na siya. Pero ang dakong question mark din ang pag-appoint. Kay mo appoint man taog bagong ARMM governor. Mo-appoint tag bagong vice governor sa ARMM ug mag-appoint pud ta sa mga assemblyman sa ARMM. Now, kining governor, vice governor ug assemblyman nakabutang sa charter sa ARMM na dapat elected sila. Wala nakabutang sa ARMM charter na appointed. So in other words, kung mag-appoint ta og governor, vice governor, and ARMM assemblymen, dunay revision or amendment na may tabo dito sa charter sa ARMM. So okay lang pwede na tubuhaton ka na, kay ingon lagi nila that the Congress has the legislative power over and above the ARMM, okay lang na. Pero kinahanglan, agi ni og 2/3 vote sa Congress, no? Dili pwede majority, 2/3 sa tanang miyembro, present or absent diha sa House, and 2/3 vote sa Senate, present or absent po. Plus, agi siya plebisito. Then, dili siya ma-question. Ang problema, kay kung pag-abot niya sa House, makadaong na siya majority, o wa siya makaabot sa 2/3, doon na po'y legal question. Na pwede na po questionon dito sa Supreme Court. So, duha ka issue na. Katong wala siya mag-meet sa 2/3 vote, o kining pag-certify as urgent, bisan walay public calamity or emergency. Amo sa tinahod nga leader sa Mindanao na si Senador Aquilino Nini Pinito Jr. Ganayon nga nag-railroading kuno ang Malacanang sa pag-postpone sa eleksyon sa ARMM. Congressman Carlo, sabay buti pasabot ni Senador Pimentel sa railroading. Railroading. Murag bullet train sa Japan. Murag butangan ng nilog release nga dire-diretso na ng train. Wala na yung makapababag, wala na yung makapapugong yan na sila. Murag dire-diretso na siya. So ang railroading nahitabo, maulagi kinang ingon lagi nila na wala magkonsulta sa mga taga ARMM. Gani atong time sa committee hearing, ang hangyo sa mga Muslim congressmen na iagi usa nato public hearing. Kay para maibawaan nato ang sentimento sa katawhan diya sa ARMM, mga kigsunan nato mga Muslim. Pero gibotohan naman. So boto na sila dito sa suffrage, sa Committee on Suffrage. Nag-walk out ang mga Muslim congressmen nato sa Committee sa Muslim Affairs, pero ilan ang giyapon gipadayon bisa nag-walk out ang mga Muslim na mga congressmen. So mura og ang nagdesisyon mga dili taga ARMM. Human nangita sila paagi nga mastoryahan nila ang presidente, President Pinoy. Unya nagmeeting sila ang mga Muslim congressmen ug si President Pinoy. Unya gihisgutan dito kinilaging public consultation o public hearing. So gipagbigyan. So nagkaroon og public hearing. 3 days public hearing. I think it was March 10, 12, and 13. No? Diya sa Zamboanga, diri sa Marawi, ug dinhi sa Cotabato. Pero human, pagbalik namo sa Kongreso, murag kalot lang yapon sa ulo ang mga Muslim congressman kay pag-abot dito, ilan nila, human na tayo public consultation. Anyway, napagbutuhan naman nato ni sa una. So, okay na. Butang lang nato sa floor. I-schedule lang nato din sa plenary debate. So, yun sa mga Muslim congressman, naunsa naman nga na naghimo-himo pa tag-public hearing kung sa may resulta sa public hearing, wala lang gihapon di ay effect dito sa previous decision nila na gusto nila na isalang na sa floor, i-debate na dito kay para makapasar na. Unya, human sa public hearing, i-certify pag as urgent. So, medyo mo lang ginatawag lagi na railroading kay nakaandam lang relay sa train, unya wa nay makapababag, wa nay makasupak